Nabigla rin ba kayo sa malakas na buhos ng ulan kanina? Alamin natin kung ano ang dahilan niyan. Makakausap natin si Benazon Estareja, weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga po, Sir Benny. Yes, good morning po sa inyo. Again din sa ating mga taga-subaybay. Yes, Sir Benny, ano nga bang nagpapaulan ngayon dito sa Metro Manila? Ito nga bang dating LPA na ngayon bagyo ng araw, si Bagyong Isang? Yes, kung dito po sa Metro Manila at saka sa mga nearby areas po dito sa Central Luzon and Calabarzon, ito pong low pressure area na naging si Bagyong Isang as of 8 in the morning po yung nagdadala ng mga pag-ulan. So yung nature ng ulan natin for today is light to moderate with at times heavy rains po. So ito na yung mga nagpo-cause ng mga pagbaha sa mga low-lying areas and possible din po yung landslides. Ano-ano bang mga ibang lugar ang apektado nitong Bagyong Isang? Nag-landfall na ba ito? As of 8 in the morning po ay nasa coastal waters ito ng Kasiguran, Aurora. So ina-expect natin in the coming hours hanggang mamayang hapon tatawarin po nito ang northern and central Luzon. So itong mga lugar plus Metro Manila and most of Calabarzon, may direktang epekto po nitong si Bagyong Isang. And then the rest of Luzon plus parts of Visayas and Mindanao, itong Western Visayas, Negros Island, Bangsamoro, Buanga Peninsula, may epekto naman ng southwest monsoon or hanging habagat, kaya expected din po na magkakaroon ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms throughout the day. Sir Benny, bakit ba naging ganap na bagyo nga ito nga LPA na naging si Isang at gaano kalakas yung mga pag-ulan na inaasahan natin? Yes, simula kasi kaninang alas 8 ng umaga, na meet yung criteria na minomonitor natin regarding po dun sa itsura ng low pressure area, yung na-observe natin ng mga hangin, nag-qualify na po siya into becoming a tropical depression before siya tumama sa ating kalupaan. Now, yung mga pag-ulan natin, same pa rin naman yung forecast po natin itong mga nagdaang araw. Yun pa rin naman po yung asahan natin, mga light to moderate with at times heavy rains. Yun nga lang po, kapag tumatama kasi ang isang weather system or low pressure area man yun or bagyo sa mga kabundukan, na-enhance po yung mga pag-ulan natin. Kaya may mga areas din talaga na minsan malalakas po talaga yung mga pag-ulan. Sir Benny, kailan ba posibleng lumabas ang bagyo sa PAR? Matagal pa ba yung ganitong panahon na mararanasan natin? Bali by tomorrow po itong si Bagyong Isang nasa may West Philippines na, and then pagsapit po bukas ng gabi or sa Sunday, ito ay lalabas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility. So improved weather conditions na po tayo pagsapit ng Sunday. So dahil po ba dyan, pagkatapos ng long weekend, okay na ang ating weather at itong approaching weekend ay maulan pa rin? Kung dito po sa Luzon at saka po sa Visayas, throughout this weekend, Saturday and Sunday, partly cloudy to cloudy skies pa rin naman. Tapos mangilan-ilan na lamang po yung times na magkakaroon ng mga ulan. However, meron po tayong minomonitor na isa pang low pressure area dito po sa may silangan po ng Mindanao. That's around 1,100 kilometers east of southeastern Mindanao. And posible siyang pumasok for today. Magpapaulan din po yan sa may eastern Visayas and Mindanao naman. Pagsapit po bukas at saka po sa Sunday. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Benazon Estareja, weather specialist ng Pag-asa. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.